sa aming kalagitnaan. Salamat sa pagpupuri ng Joyful Solemn Awitin, mga papuri. Salamat sa mga patuto ng mga kapatiran, nagbibigay kalakasan sa aming pananampalataya. Salamat po, Mahal na Panginoon, sa awitin ng mga awit, Mahal na Panginoon, na pinagpala mo. Hallelujah, ginamit mo ka ng mga tinig upang madama namin ay matamis na presensya, Mahal na Panginoon. Salamat po, Mahal na Panginoon, sa kapuspusan na yung banal na Espiritu, Mahal na Panginoon, na siyang tanda na ikaw ay Diyos na sa aming kalagitnaan. Salamat po, Mahal na Panginoon, maging sa pagbibigay ng kapatandog, sa mga kapatiran na nagtatapat, maging sa mga viewers, Mahal na Panginoon, ikaw na po ang bahalang umipo sa kalamang puso, Mahal na Panginoon. At ngayon po, Mahal na Panginoon, pagpalain mo po ang mensahe ng kaligtasan ng isang mayabang lingkod. Wala po akong magagawa kung saan akin, Mahal na Panginoon, gamitin mo. Hallelujah, ang mensahe ng kaligtasan sa katatatag ng bawat mananampalataya, Mahal na Panginoon. Pagpalain mo lahat ay mga anak, Mahal na Panginoon, sa pangunat pangalatang panalangin. Aming beloved parents in the Lord, doubts and unbelief hindrances cast out. Father in heaven, bless thy word. Use me, Lord, to preach your gospel with love and power. I cannot do it without the Lord God. I need more power and anointing, O Lord God. Bless our beloved viewers, O Lord God. Open their minds and understanding, O Lord God. Bless the humble servant, Lord God. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and power and glory, forever and ever. Amen. Lahat magsabi ng Amen. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. To God be the glory. Hallelujah. Hallelujah. Kaya nga mga palit ko, ang paglilingkod sa Diyos ay kailangan maging sigurista tayo. Amen. Hallelujah. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog ng araw. Hallelujah. Ibig sabihin, from the rising of the sun until it's going down, the name of the Lord shall be praised. Amen. Hallelujah. At huwag natin kalimutan, mga kapatid ko, na tayo po ay pinagpala na ng Diyos. Kapag tayo nakaka-attend, yan po yung pagpapala na ng Diyos sa atin. Amen. Dahil maraming tao sa sanlibutan hindi naglilingkod sa Diyos. Kapag tayo pinakapagpapatotoo, yan ay blessing sa atin. Amen. Kaya dapat lahat ng anak ng Diyos ay nagpapatotoo. Amen. Dahil tayo ang pinakasaksi sa kapangyarihan ng Diyos. Lahat tayo ay dapat mayroong patotoo. Yung ikaw ay nakadalo, yan ay patotoo na. Amen. Yung ikaw ay gumising ng maaga, wala kang sakit, yan ay patotoo na. Amen. Ikaw ay humihinga, patotoo na yan. Amen. Nakakain ka na agahan, patotoo yan. Pero maraming tao nga hindi nakakakain. Amen. Kapag wala kang nararamdaman sa iyong pisikal na katawan mula ulong kang talampakan, yan ay patotoo na. Amen. Yung lugar natin na hindi binaba, patotoo na yan. Amen. Wala tayong problema. Patotoo yan. Amen. Uminom ka ng tubig, hindi ka nabilaukan, patotoo na yan. Kumain ka, yung ulam mo may tinik, pero hindi ka natinik, patotoo na yan. Amen. Nakapagbihis ka ng may kabanalan, patotoo yan. Amen. Kaya lahat ng anak ng Diyos ay dapat magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody say, praise the Lord. Yan sabi ng Isaiah 40, versikulo 7 at 8 sa ating mga Bible reader, ang salita ng Diyos ay kapangyarihan. Tandaan po natin, ha? At sabi nga ng 1 Corinthians chapter 4, verse 20, for the kingdom of God is not in word only, but in power. Power to change your life, power to heal your sicknesses and diseases, maalis ang bisyo mo, magbabago ka,
Magkaroon ka ng peace of mind and peace of the heart. Kaya sa salita ng Diyos na ating pinapangaral, hindi tayo kasi sabay-sabay na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Siyempre, nauulit yung ating mga patotoo. Dahil sabi ng Biblia, count your blessing and name them one by one. May mga naligtas ng mga year 80s. May mga naligtas ng year 90s. May mga naligtas ng year 2000. Abang tumataas ang paglilingkod mo sa Diyos, dumadami na yung himala. Dahil lumalago ang Kristiyano. Amen! Amen! Kaya nga lahat tayo ay merong patotoo. Ngayon, pag hindi ka nagpapatotoo, ibig sabihin, anong paglilingkod mo sa Diyos? Wala ka pa rin natanggap na pagpapala? Walang pagkilos ang Diyos sa buhay mo. Iyan sabi ng banal na kasulatan, from the rising of the sun until it's going down, the name of the Lord shall be praised. Amen! Kaya kung ikaw ay nagtatrabaho, yan ay pagpapala, patotoo na yan. Kung wala kang trabaho, anong tawag dyan? Standby. Patotoo rin yan. Imagine, naka-standby ka sa bahay, nagbabantay ka. Para wag papasok yung mga magnanakaw. O, patotoo yan. Wala ka lang nga lang trabaho. Yung mga nagtatrabaho, pumapasok ng umaga, nagbabaon sila, uuwi ng hapon, para makita uli yung pamilya, patotoo yan. Kaya nga sa atin, mga estudyante rin, nakapag-aaral kayo, ipinagtataguyod kayo ng inyong mga magulang, kaya ngayon iba, nag-abroad, para merong maggastos sa inyong pag-aaral. Patotoo yan. Kaya hindi basta-basta ang paglilingkod sa Diyos. Kaya nga, bibilangin mo yung kabutihan ng Diyos na natanggap mo. Sabi ng Acts 1:8, and ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. And ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, Judea, Samaria, unto the uttermost part of this world. Imagine magiging spiritual witness ka sa kabutihan ng Diyos. Kaya nga meron kang patotoo eh. Hindi katulad sa ating mga kapitbahay, sa barangay na kinalalagyan natin. Paggising pa lang ng umaga, andyan na kagad yung mga usapang makasanlibutan, usapang kanto, maraming marites, maraming kaibigan si marites, marami. Ano yun? Yung mga nagchichismisan sa mga babae, nagchichismisan sa mga lalaki. Bahala na kung anong gusto nyo itawag sa kanila. Sa mga may bisyo na nagsusugal, nako, ang sasabihin kagad, nangabakak. Si Kangay, naabak. Siyempre, ganun yung mga nagsusugal eh. O, inyapay, nabarte kag tirabi. Nagad ano tinainom ko. Eh, lasing ko kasi. Eh, dun sa mga hindi umiinom, awan. Awan, ag-apa kami ni bakit ko. Sasabihin naman ng babae, nilakay. Sa sanlibutan kasi yan eh. Yun dapat sa ating mga Kristiyano, hindi na bakit, hindi na lakay. Dapat ang tawag na natin sa ating mga beloved wife, beloved husband. Eh maganda nga kung tatawagin mo sweetheart, honey, inyapay ti kayat mo, nagad-ado, kayat ko ti sida, kayat ko ti kakanon. O, ibig sabihin, meron ka na kagad patotoo. Hindi katulad yung nasa sanlibutan tayo,
Pagising natin sa umaga, nag-aaway na kagad si mama, si papa. Andyan yung mga kapatid. Nag-aaway din. Kaya walang nagiging mabuting halimbawa. Walang nagiging patotoo. Pero ngayon sa atin dito, lahat ng ating ginagawa ay patotoo galing sa Diyos. Amen! Everybody say, praise the Lord! Kaya ngayon nagbibihis ka na may kabanalan, patotoo na yan eh. Amen! Dati yung mga sister, sabi nga nila, wala silang kabanalan. Yung kasuotan na panlalaki, ginagamit nila. Sabi naman nung nakausap ko na isa, Kuya, hindi ba exempted yung mga babae na nag-short din? Para proteksyonan daw yung sarili nila. Maganda yung katwiran. Pero sa Diyos, yung ating katwiran ay hindi pasado. Gagawin na lang natin yung isang bagay na sasabihin natin yung hindi kalooban ng Diyos, huwag na nating ipilit na gawin. Amen! Di lalo na ko yung mga lalaki. Nagsushort. Mahilig kasi sa basketball. Nagsushort. Mahilig sa tambay. Nakashort. Para sa ating kasi, yung mga pantalon, proteksyon para sa lalaki. Makikita mo talagang ikaw ay lalaki. Yung lalaki magbistida. Iba ng usapan yan. Yung babae, nagpapantalon. Pagtabi mo sila ng lalaki, pareho sila nakapantalon, tapos ang alang gupit ay 7. Hindi mo na malalaman kung sino yung lalaki o babae. Dahil the same na Sabi nga nila kasi unisex na ngayon, kuya. Hindi. Ang salita ng Diyos ay di nagbabago. Yung salita ng Diyos sa panahon ni Moses, sa panahon nila Abraham, sa panahon nila Shadrach, Meshach at Abednego, sa panahon nila Daniel, sa panahon nila Samson, nila Delilah, ang salita ng Diyos ay parehas lang. Hindi nagbabago. Kaya nga hanggang sa panahon ng mga 12 alagad ng mahal na Panginoon. Kasi nilagay sa Biblia, There is Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Amen! Yan ay nasa Hebrews chapter 13, verse 8. Ngayon, sabi ng Isaiah chapter 40, verse 7 and 8. Mababasa natin. Bible reader, yanda. Pagkatapos, Hebrews chapter 10, verse 35 to 39. 1 Corinthians chapter 12, verse 27 and 28. Mark chapter 9, verse 1. Galatians chapter 5, verse 24 and 25. 1 Corinthians chapter 14 and 15. Hebrews chapter 4, verse 12. Yan, para makita na kagad sa monitor ang ating mga Bible reader. Basa. Isaiah chapter 40, verse 7 and 8. I repeat. Hebrews chapter 10, verse 35 to 39. 1 Corinthians chapter 12, verse 27 and 28. Marcos kapitulo 9, versikulo 1. Galacia kapitulo 5, 24, 25. Unang Korinto 11, 14, 15. Hebrews kapitulo 4, versikulo 12. Maliwanag na. Basa.
Dito po sa aklat ng mga Isayas 40, versikulo 7 at 8. Ang damo ay natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta Hallelujah. sapagkat ang hinga ng Panginoon ay humihip doon. Tunay na ang bayan ay damo. Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta. Ngunit ang salita ng ating Diyos ay mamamalagi magpakailanman. Amen. Amen. Ang liwanag niya na, ang salita ng Diyos ay mamamalagi magpakailanman. O kaya from Genesis to Revelation, pinagsama na kagad Old and New Testament. Pero yung New Testament, maraming mga mababasa tayo na iba-ibang klaseng mga miracles. Sa Old Testament, from Genesis to Malakay, iba din nung nandoon. Yung iba doon na ilagay sa New Testament, sabi nga shadow to come. Ang pagbabalik ng mahal na Panginoon ay para doon sa mga handa na. Para doon sa mga hindi maghahanda, kundi handang-handa na. Amen! Parang nakita ko nga katulad doon sa may birthday. Happy birthday sa mga nagbe-birthday. Talagang nag-aano sila, naghahanda ng kalang kakainin. 2 araw bago yung birthday nila, sinusulat na nila kung ano yung bibilin, kung ano yung gagamitin, hinahanda na nila yon. Ngayon, pag birthday na nila, handang-handa na yon, nakaluto na. Tatawagin na nila yung kanilang pamilya. Si mama, si papa, mga kapatid, pinsan, mga kamag-anak. Dahil nakahanda na ang kainan, ayan, talagang marami yan. Maraming pupunta. Dahil may handa, may kainan. Sa atin ng mga Kristiyano, talagang yun ang ating blessing. Yung makasama natin yung ating pamilya sa hapagkainan. Tayo nga may kainan ng umaga, tanghali, gabi. Sama-sama tayo na pamilya. Alam nyo, maganda yung nagsasama-sama na kumakain. Nasa banal na kasulatan din yan. Dahil malalaman mo na ipinoprovide ng malapayno ng pagpapala ng pagkain kapag sama-sama kayo nagpipray. Yan ay mahalaga. Kaya nga sinasabi natin, a prayerless Christian is a powerless Christian. Ngayon, pagkakainan ng birthday, ayan, nag-iimbita pa nga tayo Tinatawag natin ating mga kaibigan, naghahanda tayo para may pagsasalo-saluhan. May kakainin. Amen! Ngayon, kung wala kang birthday, wala naman. Wala tayong handa. Pero iba na ngayon ang Kristiyano. Una, naka-ready na yung ating pagkain dahil sigurado na may pakakainin tayo. Ngayon, ang paglilingkod natin sa Diyos, dapat ready na tayo pagbalik ng mahal na Panginoon dahil tayo ang kukunin ng Diyos. Amen! Kung yung pagkain nga, inaanda natin Yung ating birthday, pinag-aandaan natin. Di lalo na dapat ang mahal na Panginoon. Pag birthday, ang daming pumupunta. Pag outing, ang dami natin naiimbita. Dahil may outing. Lalo na pag sinabi mo, libre! Ay, umayak! Uri at dati sakit ko, umayak! Libre! At dati lugan, at dati makan. Pero pagdating sa gawain, sumunod ka kanyak, agatin ka dito Jesus Miracle Crusade International Ministry. Meron kagad siyang naisip, isasagot sa'yo, at dapat iti kuwaka, at dapat iti aramid, at dapat iti asikasuot. No, adan to ti tiyempo. Makaumayak tita. No, adan to ti tiyempo. Yung tiyempo, hindi na dumating.
Natsyempohan na siya ng kamatayan. Yun ang natanggap niyang tiyempo. Kaya minsan mahirap. Pag inimbitahan ka, yan yung time na ikaw ay tinatawagan na ng Diyos na maglingkod sa Kanya. Amen! Dahil hindi mo nang hahawak yung darating na bukas, hindi mo na alam kung anong darating sa isang linggo, anong darating sa isang buwan. Yung inimbita ka na maglingkod ka na sa mahal na Panginoon, yung kausap mo, yun ang ginamit na Panginoon para ikaw ay maglingkod na, tawagin na ng Diyos. Kaya sabi dyan, tingnan nyo, ang damo ay natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Sapagkat ang hinga ng Panginoon ay umihip doon. Tunay na ang bayan ay damo. Oh, ano pala tayo? Walang silbi. Wala pala tayong silbi sa sanlibutan eh. Oh, kaya pala yung uod naghihintay, nakakain sa mga ayaw maglingkod sa Diyos sa impyerno. Yung uod naghihintay na yun ang kanilang pupuntahan, apoy at impyerno na hindi namamatay. Imagine, apoy at impyerno na hindi namamatay. Kung ikaw ngayon nagluluto ka, nilalagyan mo ng mantika. Pag nilalagyan mo ng mantika, ibig sabihin, may lulutuin ka siguro na prito. Oh, grabe yan. Ayaw mo na ikaw may matalsika ng mantika. Kaya gumagawa ka ng paraan. Pero pag natalsikan ka, grabe, ang sakit kagad, oh. Nararamdaman mo yung hapdi. Minsan nga tayo nagluluto na, nakaluto na ng kanin, nakaluto na ng ulam. Bigla mo nahawakan yung kaldero na mainit. Nagpudutan. Nasinitakon. Kakain ka na lang yan. Napaso ka pa. Magsatando kasi. Pag susubo ka ng pagkain, nabigla ka, napudot gayam. Pag subo mo ng pagkain, nako, madamdama. Ito pram. Nagpudot. Yun ay nararamdaman mo pag ikaw ay kumakain, nagluluto. Paano sa impyerno? Lugar ng mga taong ayaw maglingkod sa Diyos. Lugar ng mga taong ayaw ibigin ng Diyos na nagmamahal sa kanila. Ayaw nila paalagaan ang kanilang kaligtasan. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon na tayo nandito. Tinawag na ng mahal na Panginoon para matanggap ang pagpapala nagmumula sa Diyos, matanggap ang kaligtasan at langit at buhay na wala hanggan. Amen! Many are called but few are chosen. Maraming tinatawag ang mahal na Panginoon. Kahit saan nga ako pumunta ngayon, talagang sinishare ko kagad yung gospel. Dahil hindi natin alam kung anong mangyayari sa kausap natin. Hindi natin alam kung makakausap pa natin ba siya sa susunod. Matulad yung isa sa aming kasamang preacher. Sa abroad. Sa Jeddah. Ang ganda ng usapan namin doon sa lawag. Sabi niya pa, Kuya, huwag kang mag-alala. Pag nandito ako sa Pilipinas, pag meron kayong gawain dyan sa Bangar, pupunta ako. Hindi na makakapunta. Wala na. Kaya sabi ko, grabe talaga. Walang pangako ang bukas, walang pangako ang isang linggo kung taglay mo pa yung kalakasan mo. Kaya sabi ko, yung nangako, wala na. Pinaglalamayan na. Yung mother nga namin hindi nga sukat akalain Yung mother ko, binati ko lang ng happy birthday sa Novaliches, sa Uyo, June 19. Tapos pumunta uli kami ng July, binati ko. Sabi ko, Mother, happy birthday. Nay, happy birthday. Pagdating ng August,
Pipikit na pala siya. O, si mother ni Sweetheart, nandyan, nandyan sa likod dyan, nakaupo dyan. Pag tuwing gawain natin, tuwan-tuwa siya. Nagpupuri sa mahal na Panginoon. Pag nakita niya yung mga children's choir, umaawit, nadinig niya yung kanta, natutuwa siya. Dahil yung mga bata, marunong umawit, marunong magpuri sa Diyos. Amen! O, nandyan siya isang buwan. Nagmamadali kami, naasikasin yung kanyang SSS. Dahil magmula noong Disyembre, hindi pinasok yung kanyang pera. December, January, February, March, April, May, June, July. Oh. Sabi ng SSS, bumalik po kayo dito para makuha niyo yung inyong pera. Oh. August. Sabi pa nga nung nandun kausap namin, ay, Oktubre pala ang birthday niya. Oh, yan. Balik po nyo rito. Oh, pag uwi ng Abra, nagsabay pa sila ng mother namin ni Sweetheart, tsaka mother ko. August 10. Sabay, ang pagpikit nila, wala nang dilatan. Pagkatapos, sabay din yung oras. 6:30 ng umaga. Habang ako'y nagpapaawit dito ng ating papuring awitin, tinataas ko pala yung aking kamay, nagpupuri sa Diyos. Yung aking palang kapatid, tawag na ng tawag, para ipaalam sa akin yung aking mahal na ina sa Sauyo, patay na. Si Sweetheart, ganun din, dyan sa information. Kaya din ninyo, wala talagang nakakaalam kung ano mangyayari. Kaya sabi ko talaga, ang buhay natin sa sanlibutan na maikli lang. Life is very short, but life is miracle from God. Amen! Dahil ang Diyos na nagbibigay ng buhay. There is Jesus' life and there is Jesus' life giver. Kaya nga ang salita ng Diyos, huwag natin ipaghambog yung ating buhay ngayon. Huwag natin ipagmalaki yung taglay nating kalakasan, kalusugan. Mataba ka, malusog ka, nakakakain ka ng umaga, tanghali, hapon, gabi. Nakakatulog ka ng maayos, may pera ka sa pitaka, meron kang pera sa bulsa. Nakakainom ka ng tubig, nakakakain, nakakapaligo, nakakabihis. Pero huwag mong ipagmalaki ang mga bagay-bagay na pansamantala lang. Kaya lahat tayo na pinagpala ng ating mahal na Panginoon, dapat nagpapatotoo tayo. Bawat kilos natin, bawat ginagawa natin, patotoo na yan para sa atin na naglilingkod sa Diyos. Amen! Everybody say, praise the Lord! Kaya anong sabi dyan sa may versikulo 8? Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta. Ngunit ang salita ng ating Diyos ay namamalagi magpakailanman. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Ang salita ng Diyos ay buhay. Ang salita ng Diyos ay totoo. Ang salita ng Diyos ay pag-ibig. Ang salita ng Diyos ay pagpapala. Itong taglay natin, buhay at kalakasan, nakapaglilingkod tayo sa Diyos. Pagpapala naman ng Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Huwag na tayo maghanap ng maraming pera. Nako. Huwag na tayo maghanap ng magandang bahay. Palasyo. Oh. Yan, yung mga nasa sanlibutan. Kaya nga sabi ko, mapalad tayo ng ating lugar ay hindi binabaha. Amen! Kasi hindi tayo biktima ng mga yan, kontraktor? Ng flood control project. Pero lahat, damay-damay na yan, maniwala kayo. Kaya nga tingnan nyo, biglang nagkaroon ng salin. Mula presidente, vice-presidente. Oh,
Lahat. Damay-damay na sila. Ang naging problema, flood control. Nagbaha. Kaya yung baha ng tubig, ayan, magiging parusa sa mga nagsamantala. Pero alam nyo, lahat ng bagay pinasasalamatan natin. Dahil ang Diyos na nagpapaulan. Amen! Siya nga nagpapaulan, nagpapasikat ng araw. Dahil yung ating mga tanim, kung hindi uulan, ayan, malalanta, matutuyo. Pati yung mga magsasaka, yung kanilang mga bukid, hindi maaararo, hindi matataniman. Kaya wala dapat sisiyan. Ang Diyos, masisisi ba natin, siya ang nagpapaulan. Kaso nga nagkaroon na ng pagbabago, climate change. Yung mga lugar na hindi binabaha, ngayon binabaha na. Yung mga lugar na dati natutuwa pag umuulan, ngayon hindi na. Bakit? Kasama na ang bagyo. Grabe. Bakit? Kasi ang mahal na Panginoon nagpapagpag ng kanyang paa. Pinapagpag niya yung alikabok sa kanyang paa, na yun pala'y ulan at bagyo na, kasama pa ipo-ipo. Sa Nahum chapter 6 verse 2, isingit lang natin yan. Para yung ating mga kababayan, wala na tayong dapat sisiyan. Ayusin yung dapat maayos. Kaya wala. Magpasalamat na lang tayo na meron tayong kinakain at buhay pa tayo ngayon. Everybody say praise the Lord! Basa sa mga susunod na talata na atin na nabanggit. Sunod-sunod na kayo dyan. Sunod-sunod na kayo. Hallelujah. Dito sa aklat ng mga Hebreo, Kapitulo 10, versikulo 35, versikulo 39. Huwag ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala, sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis, upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay hindi magsitatanggap kayo ng pangako, sapagkat madaling panahon, siyang pumaparito ay darating at hindi magluluwat. Ngunit ang lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya ay umuurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. 39. Ngunit tayo ay hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapamakan, kundi doon sa mga pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Amen. Amen! Everybody say praise the Lord! Tignan nyo. Nahum. Basa. Nahum Kapitulo 1, versikulo 2, patuloy ang basa. Ang Panginoon ay mapanibughuing Diyos at nangihiganti. Ang Panginoon ay nangihiganti at puspos ng kapuotan. Ang Panginoon ay naghihiganti sa kanyang mga kaaway at siya'y nagtataan ng kapuotan sa kanyang mga kaaway. Hallelujah. Ang Panginoon ay banayad sa pagkagalit at dakila sa kapangyarihan. At sa anumang paraan ay hindi aariing walang sala ang salarin. Ang daan ng Panginoon ay sa ipo-ipo at sa bagyo. Amen. At ang mga ulap ay siyang alabok ng kanyang mga paa. Basahin mo nga uli. 3. Ang Panginoon ay banayad sa pagkagalit Hallelujah. at dakila sa kapangyarihan. At sa anumang paraan ay hindi aariing walang sala ang salarin. Ang daan ng Panginoon ay sa ipo-ipo at sa bagyo. At ang mga ulap ay siyang alabok ng kanyang mga paa. Amen. Everybody say praise the Lord. Kaya tingnan nyo, pag masama ang panahon, ayan, nagpapagpag ng paa ang Diyos. Kaya delikado. Pag natapatan tayo ng pagpag ng paa ng mahal na Panginoon, delikado. Kaya ang sanlibutan, ayan, meron tubig na sagana. Pero ang pinag-uusapan yung pera, saan napunta? Ang mayaman, lalo nang naging mayaman. Ang mahirap, lalo na naghirap. Ang wala makain, lalo na nagugutom. Pero tayo na naglilingkod sa Diyos, hindi pinababayaan ng mahal na Panginoon. Amen! Everybody say praise the Lord! Kaya yan ang dapat i-challenge sa lahat ng ating mga kababayan. Maglingkod kayo sa Diyos sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dahil nandito ang Diyos tumutugon ang panalangin. Amen! Nandito ang tunay na propeta ng Diyos. Amen! Everybody say praise the Lord. May mga himala, may kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga sabi, pagkatapos natin magawa ang kalooban ng Diyos,
darating sa atin ang pagpapala. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Susunod na talata, basa. Dito po sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 12, versikulo 27 hanggang 28. Kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa'y sama-samang mga sangkap niya. Dito sa 28. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Unay mga apostol, ikalaway mga propita, ikatloy mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob ng pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala at iba't ibang mga wika. Amen. Praise Amen. Everybody say praise the Lord. Ano sabi ni? At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Unay-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob ng pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. Everybody say praise the Lord. Yung iba't ibang wika, mga kapatid ko, na ano ko lang, naisip ko, yung ating mga ginagamit na salita, yung lingwahe natin. Kasi iba ay pinanganak na Kapampangan. O di, ibig sabihin, ang salita nila ay mga, halimbawa sa Pampanga, sa Tarlac, marunong silang magkapangpangan. Yung iba ay pinanganak na nasa Visayas, Mindanao, marunong sila magbisaya. Dito sa Pangasinan, dalawang salita dyan, Ilocano tsaka Pangasinense. Sabi nga nila magkapit-bahay lang yun, ha? Barangay lang ang pagitan. Dito sa atin sa Pangasinan, dito sa La Union, Ilocano. Pagdating mo dun sa bundok, Ilocano, Itneg. Pagdating sa Abra, marunong na Ilocano. Pero may mga salita sila doon na Itneg. Pagdating dito sa Patag, ayan, may mga salita na iba-ibang klaseng lingwahe ang ginagamit. Kaya iba-ibang wika ang ating nagagamit. Di lalo na sa abroad. Sa abroad, magkakapit-bahay din. Meron nga ako natutunan, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon, pinatutuo ng ating beloved brother David, Preacher David. 1 year na pala ngayon. Ang bilis ng araw. Amen. Alam nyo, nakita ko doon sa lugar na pinuntahan namin. Kaya pala gustong-gusto ng mga Muslim, ng mga nakausap ko, talaga, kumakain talaga sila ng sibuyas. May pulang sibuyas, may puting sibuyas, may malalaking sibuyas. Akala ko nung una, dahil ang ulam na hinahanap ko, itlog, yung white egg. Itlog. Di ngayon, sabi nung this is egg. Sabi ko, give me one. Delicious. Sabi niya, delicious. Okay, give me 2. Nung sinabing delicious, natuwa ako. Nako, yung una, kinain ko yung itlog talaga. Yung sumunod, sibuyas na. Sabi niya, delicious. Ayoko namang mapaya. Kahit na ayoko, kinain ko na rin. Kasi nga, delicious. Ngayon kung nalaman, kaya pala doon sa kanila, kumakain sila ng sibuyas. Sa ating ngayon, nako, kasama na pala sa herbal ang sibuyas. Nagiging gamot na pala. Amen! Para wag kayong magkaroon ng cancer.
kumain ka ng maraming sibuyas. Sabi nila eh. Grabe, sabi ko ba, maganda pala. O tapos, di kumain uli kami. Naku, ibang klaseng pagkain talaga. Kaya pala gustong-gusto nila yung maanghang. Talagang uusok ang ang bibig mo, maghanap ka agad ng tubig. Maghanap ka agad ng iinumin. Siyempre, maanghang. Oh. Ganun ang natutunan ko dun. Kaya pala sabi ko, iba pala talaga sa Pilipinas. Buti sa atin, yung sibuyas, inaano lang natin, sinasama lang natin sa sahog ng ating ulam. Meron tayong isasangag, yan, nilalagyan natin ang sibuyas saka bawang. No. Pagkakakain tayo na luto na masarap, ayan, nalagyan natin ng sibuyas. Ngayon ko nalaman, sabi ko, kaya pala doon, protektado nila yung kanilang katawan, malayo daw sila sa sakit. Sa atin dito sa Pilipinas, gulay, pampahaba ng buhay. Amen! Yan ang ating pampahaba ng buhay. Tingnan nyo, pag meron mga birthday, ang inahanda, pansit. Pansit. Pampahaba din daw ng buhay yung pansit. Ang paganda ng buhay. Ngayon, yung pansit na kinakain natin, masarap pagka masarap ang luto. Pero pagka hindi masarap, sayang. Kaya yung imbis na haba ang buhay, wala na, nasayang. Natapon. Yung pansit. Oo nga, no? Bakit sa ospital, hindi nire-reseta yung pansit? Pampahaba ng buhay. Oh. Basta sabi na nila kung ano yung makain mo ngayon, kainin mo na. Dahil bukas, mamamatay ka na. Ganun pala. Lahat na masarap na kakainin mo ngayon, kainin mo na. Dahil bukas, mamamatay ka na. Yun ang sabi nila. Pero dito sa ating banal na gawain, yung mga may cancer, pinagaling ng Diyos. Ano ang payo natin? Mag-fasting. Amen! Yung mga may sakit, hindi natin pinakain ng masarap na pagkain. Sinabihan pa natin, mag-fasting kayo. Magpuri kayo, dumalo kayo, manalangin kayo, dahil ang nagpapagaling ay ang Diyos na nasa langit, ang Diyos na totoo, makapangyarihang Diyos. Amen! Everybody say, praise the Lord! Kaya itong ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, sabi nga, ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng Diyos ay namamalagi magpakailanman. Everybody say, praise the Lord! Kaya hindi gawang biro itong gagawa nating paglilingkod sa Diyos. Kaya sabi natin, Word of God is the food of our soul. Pinapakain mo ng salita ng Diyos ang kaluluwa mo. Pag dumadalo ka, humahaba ang buhay mo. Amen! Kaya sa pakikinig ng salita ng Diyos, lalago ka. Sa pagdalo, pagpapalain ka. Ikaw ay maglingkod sa Diyos, pagpapalain ka. May kaligtasan at buhay na wala hanggan. Everybody say, praise the Lord! Basa sa susunod na talata. Sa aklat po ng Marcos, Kapitulo 9, versikulo 1. At sinabi niya sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nangakatayong ito na hindi matitikman sa anumang paraan ang kamatayan, hanggang sa makita nila ang kaharian ng Diyos na dumarating na may kapangyarihan. Amen. Amen! Tingnan nyo, mga kapatid ko, sa atin na mga nandito sa banal na gawain ng Diyos, kapag tayo mainit na naglilingkod sa Diyos, hindi natin matitikman ang kamatayan. Amen! Napakaliwanag niyan. Dahil natagpuan na natin yung Diyos na nagbibigay ng buhay. Natagpuan na natin yung Diyos na pinagmumula ng ating buhay at kalakasan. Everybody say, praise the Lord! Kaya dyan, sabi nga, idugtong pa natin yung mga susunod na talata. Sa John 8:51 pa,
Kapag ikaw ay mainit na naglilingkod sa Diyos, ang kamatayan hindi darating sa iyo. Bagamat nakatakda sa taong mamatay na minsan, pagkatapos ay ang paghukom. Ngunit kapag ikaw ay humingi ng pabor sa Diyos, mahal na Panginoon, bigyan mo ko ng kalakasan, pagalingin mo ako. Gusto ko mahabang buhay, maglilingkod ako sa iyo. Pakikinggan ng Diyos ang panalangin mo dahil ikaw ay anak na ng Diyos. Amen! Everybody say praise the Lord! Hindi matitikman ang kamatayan ng mga nakatayo na naglilingkod sa Diyos. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Kasi nga naman, pinapakain mo ng Word of God yung kaluluwa mo. Ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, pati sa Bible study. Nakakainom ka ng tubig ng buhay. Anong sabi? Water of life. Oh, hindi ka na magdadahilan pa. Kapag ikaw ngayon nauuhaw, umiinom ka ng tubig. Oh, bumibili ka ng mineral water. Ng tubig na talagang sure ka na iinumin mo, hindi makaka-apekto sa tiyan mo. Hindi ka mag-LBM. Oh. Andyan ang proteksyon. Kakain ka. Ngayon, hindi na basta-basta pagkain ang ating gagawin. Dahil mahirap na. Baka mamaya yung ating kakainin, nadaanan ng daga. Nadumihan ng daga. Kaya kung sa inyong mga bahay, marami kayong mga alagang daga, hindi naman pala inaalagaan yun. Mga peste. Pero sabi nila, pag inaway mo daw yung daga, sisirain yung damit mo. Pati ipis. Oh? Ngayon, proteksyon. Ang ating mga kinakain hanggat maaari, tatakpan natin. Huwag natin pabayaan na madaanan ng ipis. Dahil pag dumimi yung ipis doon, nako, wala na. Tatapon mo na yung pagkain mo. Pagka ikaw ay kakain na, masarap pa naman ang ulam mo. Adobo. Oh, ano pa? Fried chicken. Nadaanan ng daga. Delikado. Baka mamaya magkaroon ka ng leptospirosis. Kaya ingatan na ngayon. Dapat yung ating mga kainin, dahil nakalagay sa kasirola at sa kaldero, tatakpan natin yan. Protektado kapag ikaw ay lalong nananalangin bago ka kakain. Amen! Amen! Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon. Tayo na naglilingkod sa mahal na Panginoon, pinagpala ng Diyos sa ating katawan. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Meron mga matataba, meron din mga payat. Wala tayong magagawa. O di maggatas ka na. Ano pa yung isa? Ensure. Alam niyo yung aking apo, si Jurujud. Nagtatrabaho ako. Daddy, lumapit. Daddy, ano yun? Bigla ako in-English. What are you doing, Daddy? Uy, nagulat ako. Fluent ang pagkakasabi. Daddy, what are you doing? Nagta-tiles ako. Sabi ko, I'm making tiles. What? Sabi, nag-usap tuloy kami. English siya ako, English kamote. English na English. Noong mamaya, hindi na kami magkaintindihan. Daddy, no. Bigla ako iniwanan. Sabi ko, buti pa itong bata na to. Itong aking mga anak, hindi ko naturuan ng English eh. Ang alam ko lang English sa kanila, yes. Tsaka no. Oh? Pero ngayon, itong mga bata ko, salamat sa mahal na Panginoon. Yan si Jujurujud, nagulat ako. Pati yung isa. Meron din akong patotoo kay Avery. May patotoo kay Ezra. Grabe. Pinagpala silang dalawa kagabi. Naipo si Mami. Mami Florence, naipo. Isipin nyo, pinagsabay yung birthday nila. Ayun.
Sama-sama kaming kumain. Sabi ko, hallelujah. Bakit niyo tinapat pa naman ang Sabado? Dahil pagka Sabado, fasting ako dahil Holy Supper. Sabi ko, wala na. Na ano na ako eh. Di kumain na ako. Kaya sabi ko, babawi na lang ako ngayong linggo hanggang matapos yung ating gawain, fasting. Dahil yun na. Sabi ko, mahal na Panginoon, purihin ka. Hindi nagpapabaya ang Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos natin ay totoo. Amen! Kaya sabi ko, yung aking mga apo ngayon, yan, aking mga anak, salamat sa Diyos na meron tayo nagiging kasama sa pagpupuri. Meron akong bagong batas sa kanila. Ang gigising ng maaga ng linggo, yung mga estudyante, walang baon. Wala silang baon ng Lunes hanggang Biyernes. Grabe naman, no? Kaya kailangan paglinggo, gigising sila na madaling araw, 4:00, para magpupuri. Dahil ang ating gawain, ito'y kalooban ng Diyos na atin siyang paglingkuran na may pagpupuri, may pagpapasalamat. Ang ating buhay ay nasa mahal na Panginoon pag nakita ng Diyos na pinapahalagaan natin ang paglilingkod sa Diyos. Ikaw ay pagpapalain, iingatan ng mahal na Panginoon. Amen! Everybody say, praise the Lord! Kaya ito ba, susunod sabi dyan, no? Mga himala ng pagpapagaling, nandyan sa binasa natin. Amen! Sabi dyan talaga, grabe ang pagpapagaling ng Diyos ay kasama natin sa ating banal na gawain. Amen! Unang Korinto, Kapitulo 12, 28. Grabe yan, no? Kaya pag meron kang salita ng Diyos na alam, sabi? At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Unay-unay mga apostol, ikalawa mga propeta, ikatlo yung mga guro at sa mga himala, saka mga kaloob ng pagpapagaling. Everybody say, praise the Lord! Kaya hindi ka na matatakot. Yung nasa Ephesians chapter 4, verse 11 to 13, nandun yung mga nangunguna sa ating banal gawain, ating mga pastor, nakalagay doon. Apostle, evangelist, prophet, pastor and teacher. Yan ang nasa iglesia ng Diyos. Amen. Pero sa atin, ngayon binasa natin, ito kasama yung kaloob ng mga himala ng pagpapagaling. Kaya ang bawat anak ng Diyos na nandito ay totoong pinagpala ng Diyos, pinaghimalaan tayo ng Diyos, pinagaling tayo, binago tayo ng mahal na Panginoon. Amen! Everybody say, praise the Lord! Meron din akong patutupala dito sa isa mong apo pa. Kay Chloe. Yung ka-birthday ko. Nagpapahinga ako dyan sa information. Buwat-buwat ng mama niya. Pumunta dyan. Asa si Chloe. Alam niyo mga kapatid, talagang minsan dumarating ang hindi inaasang disgrasya. Yung bata, naglalaro dun sa kwarto nila dahil may pasok ang mga bata. Nasa school. Nandun siya sa school. Naglalaro, tumatalon-talon. Nako, anong nangyari? Pagtalon niya, pagbagsak niya, yung kamay niya, imbis na paganyan, paganito. Hallelujah. Iyak ng iyak. Dinala dyan. Gumanyan, no? Yung bata, si Chloe. Ilang taon na yun si Chloe? 2 years old. 2 years old na nga pala noong July. Gumanyan yung kamay. Naku, namaga kagad, namaga. Namaga yung kamay ng bata. Iyak na ng iyak. Ako nandiyan lang sa loob, nagpe-pray. Hallelujah, hallelujah. Dinala ng mama niya, tsaka itong mga apo ko, nagpunta dyan. Sila, sabi ko, hallelujah. Ano nangyari? Nakita ni Gerly, nakita ni Glyza. Dahil ganyan eh.
Hindi niya maganyan, no? Pati siko. Ang ginawa ko, nag-pray na kagad ako, hallelujah, Jesus name. Fracture, cast out. Pilay, cast out. Sabi ko, hallelujah. Eh, kinabahan ako, siyempre, bata. Hindi niya man alam. Pag may sakit yung mga bata, hindi kagad masasabi kung ano nararamdaman, kung ano masakit. Di bali yung mga may edad na. Pag may sakit, nasasabi kagad nila yung sakit. Masakit ang tiyan, masakit ang ulo, may nararamdaman, may lagnat, nararamdaman. Eh yun, iyak na ng iyak. Naku, sabi ko, hallelujah. Baka nabali ang nabali ang kamay. Tapos naapektuhan itong siko. Dahil pagbaksak niya, hindi pa ganito ang palad, kundi pa ganito. Iyak na ng iyak. Nagpray ako, sabi ko, mahal na Panginoon, maghimala ka. Mahal na Panginoon, ikaw ay Diyos na totoo. Ikaw ay Diyos sa mga pangyarihan. Maghimala ka, mahal na Panginoon. Inahawakan ko, umiiyak. Inahawakan ko yung kamay. Itong ganito niya, inahawakan ko, umiiyak. Pati siko, inahawakan ko. Iyak ng iyak. Eh siyempre, ako naman, medyo sabi ko, nako, hindi pwedeng ipahilot. Hindi natin pwedeng hilutin. Dahil delikado, baka mamaya may fracture. Baka napilayan. Tingnan nyo himala ng mahal na Panginoon. Gabi na. Sabi ko, dali nyo sa bungol, ipa-x-ray. Naku pa, wala na, sarado na. E tingnan nyo kung saan. Alam nyo kung saan pa dinala? Sa Tagudin. Ayan, kasama pa si Jan, David. Pagdating doon, sabi ko, ipa-x-ray nyo para malaman natin kagad kung ano nangyari. Totoo ang Diyos. Totoo ang mahal na Panginoon. Pagdating doon, nakita kagad, walang fracture ang kamay, walang fracture ang siko. Grabe. Sabi ko, napakabait mo, mahal na Panginoon. Kaya nung pag-uwi nila, naiyak ako. Sabi ko, grabe, instant miracle ang ginawa ng Diyos sa batang si Chloe. Sabi ko, mahal na Panginoon, napakabuti mo. Kaya wala tayong may babayad sa kabutihan ng Diyos, kundi ang paglingkuran natin ang mahal na Panginoon. Amen! Grabe! Hallelujah! Signs, wonders, and miracles shall follow to those who believe. Everybody say, praise the Lord! Mga remaining verses, pakibasa na. Saklat ng 1:8:51. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, kung ang sino man ay tutupad ng aking salita, ay hindi siya makakita magpakailanman ng kamatayan. Amen. Isa pa, ulit. Lakas yung sound. Saklat ng 1:8:51. Katotohanan, ang sinasabi ko sa inyo, kung ang sino man ay tutupad ng aking salita, ay hindi siya makakakita magpakailanman ng kamatayan. Amen. Amen! Everybody say, praise the Lord! Panghawakan natin ang salita ng Diyos na yan. 1:8:51. Amen! Kung tayo tutupad sa utos ng Diyos, at bibigyan natin ang pagpapahalaga, ang paglilingkod sa Diyos. Ano ang sabi dyan? Basahin ko ulit. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung ang sino man ay tutupad ng aking salita, ay hindi siya makakakita magpakailanman ng kamatayan. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Kaya ang kamatayan sa atin, gawa talaga ng demonyo Papatayin ka ng demonyo sa sakit, papatayin ka ng demonyo sa problema, papatayin ka ng demonyo sa bisyo.
Ang demonyo na parito sa sanlibutan para ipahamak ang mga tao, yung ayaw maglingkod sa Diyos. Pero ang Diyos na parito sa sanlibutan para bigyan tayo ng buhay. Everybody say, praise the Lord! Maayos na buhay, kaligtasan. Higit sa lahat tayo itatawaging anak ng Diyos sa kapagmana ng buhay na wala hanggan. Everybody say, praise the Lord! Bawat salita ng Diyos na ating pinag-aaralan, sabi nga ng uling talata, na kung saan ang salita ng Diyos, dalawa pa pala. Ito ng unang Korinto 11, 14, 15 at Hebreo Kapitulo 4, versikulo 12. Basa. Dito sa aklat ng unang mga taga-Korinto, Kapitulo 11, versikulo 14 at 15. Hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki, ay mahalay sa kanya? 15. Dapat kung ang babae ang may mahabang buhok, ay isang kapurihan niya, sapagkat ang buhok sa kanya ay ibinigay na pangtakip. Amen. Amen! Everybody say, praise the Lord! Kaya sa ating mga viewers, sa lahat ng ating mga nandyan na sumusubaybay sa ating gawain, meron kasi mga nagtatanong, nagte-text, tumatawag, bakit daw sa ating gawain mahaba ang buhok ng mga sister? Kasi nandito ang sagot, ang salita ng Diyos. Kung ang lalaki may mahabang buhok, mahalay pala sa kanya. Sabi diyan, sa unang Korinto 11, 14, 15, hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki, ay mahalay sa kanya. Hallelujah! 15. Tatapat ko ang babae ay may mahabang buhok, ay isang kapurihan niya, sapagat ang buhok sa kanya ay ibinigay na pangtakip. Everybody say, praise the Lord! Praise the Lord! Sana yung nagte-text at nagtatanong, mabasa mo na lang yan sa Bible mo para hindi ka na magtatanong sa susunod. Yan kasi ay isa sa kabanalan. Amen! E ngayon, nakikita nyo naman, kami, puti na yung buhok namin. Sabi naman ng Biblia, sa mga may puti na ang buhok, glory hair! Amen! Kaya salamat sa ating malapayon. Ako nga, hindi ako nagkukulay ng buhok kasi glory hair pala yan. Kaya yan ay pagpapala. Amen! Ngayon, pag nakita na puti na yung buhok mo at may natira pa ang itim, ay praise the Lord na lang. Ngayon, sa mga sister, huwag po tayong masanay na nagpapagupit ng ating mga buhok. Kasi pag bata ka pa lang at nagugupitan ka na, hanap-hanapin mo yun. Hanap-hanapin mo yung buhok na maiksi pag ikaw ay sister. Pero pag ikaw ay sister na nagpahaba ng buhok, yan ay gloria para sa iyo, kapurihan para sa iyo, na ikaw ay tatawaging, may kabanalan. Amen! Everybody say, praise the Lord! Ngayon, sa mga brother na mahabang buhok, simple lang yan. Meron po tayo mga barbero. Pwede kayong magpagupit. Yung mga brother na mahaba ang buhok, hindi naman tayo grupo ng mga singer na sinaunang singer na mahaba ang buhok. Ngayon, ito nga ang aking mga apo, mahaba din ang buhok. Naku, sabi ko, darating isang araw, pag nalaman na nila yung buhok nila mahaba na, kailangan na rin pala silang pagupitan. Habang maikli pa, habang bata pa, sige lang. Pero pag ikaw ay naglilingkod na sa Diyos, nabautismo ka na sa tubig sa pangalan ni Jesus, ipamuhay mo na yung kabanalan. Amen! Sa mga sister, mamuhay na may kabanalan, mahaba ang damit. Amen! Sabi nga natin, yung mga kasuotan panlalaki, hindi na dapat sinusuot ng mga babae. Yan ay nasa Deuteronomio 22:5. Kaya nabanggit natin kanina, yung mga babae, hindi pala pwede mag-short na pang-basketball dahil hindi ka naman basketball player. Pati yung mga lalaki, hindi na kailangan nagsusuot ng short.
hanggat maaari, nakapantalon para makita na sila yung mga brother talaga. At yung mga sister, magsuot kayo ng bestida. Amen. May kabanalan. Everybody say, praise the Lord. Kumbaga sabi nga natin yan ay pagpapala sa atin. Yan ay patotoo. Na ngayon ay namumuhay tayo na may kabanalan, nakakasunod tayo sa utos ng Diyos. Amen. Ang salita ng Diyos ay totoo. Ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan. Amen. Kaya balikan natin yung sinabi ng Isaiah 40, ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng Diyos ay mamamalagi magpakailanman. Everybody say, praise the Lord. Hindi mababago ang salita ng Diyos. Ang Biblia mismo, from Genesis to Revelation, nandito ang kaligtasan natin. Ang mahal na Panginoon Jesus mismo, siya ang buhay na wala hanggan. Siya ang Diyos na nagmamahal sa bawat sa atin. Everybody say, praise the Lord. Kaya kung mahal mo ang Diyos, pahalagaan mo maglingkod sa Kanya. Pag mahal mo ang Diyos, lalapit ka palagi sa Kanya. Huwag kang lalayo sa ating mahal na Panginoon. Ang pagpupuri at pagsamba at pagpapasalamat sa Diyos, yan ay lagi nabuka ng ating bibig. Amen. Yan ay nasa bibig na natin ang pagpupuri, pagsamba, pagluwalhati sa ating mahal na Panginoon. Kaya sa lahat ng ating mga viewers, sa lahat ng ating mga baguhan, surrender now your life to dearest Jesus. Hallelujah. God bless you sa ating mga Bible reader. God bless you sa lahat ng ating mga kapatiran. Hallelujah. Ating mga baguhan, sa mga viewers natin, maglingkod na tayo sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Habang umaawit tayo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa ating baguhan na nakasama ngayon sa ating pananagawain. At sa ating mga viewers. Hallelujah. Surrender now your life to dearest Jesus. Dearest Jesus is the way, the truth, and the life. Siya ang daan, kaligtasan, at buhay na wala hanggan. Siya ang totoong Diyos na nagmamahal sa atin. Siya ang totoong Diyos na nagmamalasakit sa bawat sa atin. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Someday in heaven, we must be ready every now and then. The day is the last day, as we can hear and see throughout this world, crisis and problems, death and crimes, but the faithful people remain the same. God has promised He will come again, take His people, His faithful people, and we will leave this world in the time of rapture. We must be ready. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! To God be the glory! To God be the glory! Hallelujah! Today is the last day! Hallelujah!
Hallelujah. This Jesus will come. Hallelujah. Babalik naman na Panginoon para sa atin na naglilingkod sa Diyos. Hallelujah. Kaya sa lahat ating mga viewers, sa lahat naman nandiyan sa inyong mga tahanan, at sa ating baguhan. Hallelujah. Meron Diyos na nagmamahal sa atin. Meron Diyos na magpapagaling sa ating karamdaman. Meron Diyos na magpapago sa ating mga buhay. Meron Diyos na magbibigyan sa atin ng pagpapala. Higit sa lahat kaligtasan at buhay na walang hanggan. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Glory to Jesus! Iwan sa pagbabalik niya. Maganda na tayo sa araw-araw. Ngayon ang huling araw, ating naririnig sa mundo. Hallelujah! Problema at krisis, batayan at krimen. Ngunit ang mga tapat ay tapat pa rin. Hallelujah! Praise the Lord! Diyos ay nangako, Diyos ay nangako! Hallelujah! siya'y muling Siya'y muling magbabalik! Hallelujah! upang kunin Upang kunin! Hallelujah! ang mga Ang mga tapat! Hallelujah! Praise the Lord! buhay tayo. Oh, glory to Jesus! Glory to Sama God! niya sa langit. Maghanda na tayo, aking kapatid. Diyos ay nangako, siya'y muling magbabalik Hallelujah! upang kunin Upang kunin ang mga tapat. ang mga tapat! Hallelujah! Ang mundo'y iiwan sa pagbabalik niya. Maghanda na tayo sa araw-araw. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Diyos ay Purihin ang ating mahal na nangako, Panginoon para sa siya'y ating baguhan. muling Mahal ka na ating pinakamamahal na Jesus. Sa lahat ng ating mga viewers, mahal tayo ng Diyos. Hallelujah. Kaya tayong abutin ang mahal na Panginoon sa oras na ito. Ano man ang ating karamdaman, kaya tayong pagalingin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ano man ang ating mga problema, lulutasin na ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. kapatid. Amen. Mabubuhay tayo kasama niya sa langit. Amen. Thank you, Jesus. Maghanda na tayo, aking kapatid. Para sa ating mga baguhan, sa ating mga bisita, sa ating mga viewers. Sabi ng banal na kasulatan, merong 4 na reglamento ng kaligtasan. God bless you sa ating beloved children's choir. God bless you sa mga nagpaawit. 4 na reglamento ng kaligtasan. Number 1 ay pananampalataya. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. For without faith, it is impossible to please God. He that cometh to God must believe, and that He is the rewarder of them that diligently seek Him. Ang mga naghahanap sa Diyos, masusumpungan ng Diyos. Ang lumalapit sa Diyos, hindi itataboy ng Diyos. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon, sa ating mga viewers at sa baguhan. Ang pangalawa, pagsisisi, godly repentance, maka-Diyos na pagsisisi sa ating kasalanan na gawa. Marami tayong kasalanan na gawa. Magmula tayo hindi pa naglilingkod sa Diyos. Ngunit ngayon maglilingkod na tayo sa Diyos, mapapatawad ang lahat ng ating mga kasalanan. Tatanggapin tayo ng Diyos. Hallelujah. Kaya ang pagsisisi ay totally pagtalikod sa kasalanan. Ang pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Meron tayong water baptism. Nagbabautismo tayo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Meron tayong baptismal tub dyan po sa ating pastoral house.
sa gilid ng ating bahay-sambahan. At meron tayong robe na isusuot para sa mga gusto magpabautismo. Ang bautismo, ang sabi ng Acts chapter 2 verse 38, repent and be baptized every one of you in the name of dear Jesus Christ for the remission of your sins. Yung pala, ang magiging daan upang tayo po ay mapatawad na sa lahat ng ating makasalanan. Dahil walang makasalanan na papasok sa langit. Ang makasalanan, pupunta at itatapon sa impyerno. Ngunit ang maglilingkod sa Diyos, pag nagsisi ka sa iyong kasalanan at nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, maugasan ka sa lahat ng iyong karumihan, sa lahat ng iyong kasalanan, pati karamdaman mo. Pag nabautismo ka, iiwanan mo na sa tubig. Pagbangon mo, ikaw ay bago ng nilalang. Born again Christian ka na. Hallelujah! Praise the Lord! Ang pang-apat, bautismo ng Espiritu Santo. Kailangan natin ng Espiritu ng Diyos. Dahil sabi ng banal na kasulatan, ang tao na wala Espiritu ni Kristo, ang tao na wala Espiritu ng Diyos, ay hindi sa Kanya. Kaya kailangan natin ang Espiritu ng Diyos. Sabi ng Juan 4:23-24, hinahanap ng Diyos ang tunay na maglilingkod sa Kanya. Sasambay mo ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Kaya ang sabi ng Romans 8:14, lahat na nabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus, napatawad ang kasalanan. At lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, anak ng Diyos. Amen! Hallelujah! Kaya sa John 1:12, ang lahat ng gusto maglingkod sa malabayan, tanggapin ang ating mahal na Panginoon, mga viewers, at doon sa mga nagtatanong, sa mga tumatawag, ito na po yung pagkakataon na tanggapin at maglingkod na tayo sa ating mahal na Panginoon. Sama-sama tayo na maglilingkod sa Diyos upang sama-sama din tayo sa langit magmamana ng buhay na wala hanggan. Sabi ng banal na kasulatan, Juan 1:12, ang lahat ng tumanggap sa Kanya, pinagkalooban ng Diyos karapatan, maging tunay niyang anak, anak ng Diyos na kapagmana ng buhay na wala hanggan. Tayo manalangin, taas natin ang ating kamay sa ating baguhan at sa ating mga viewers. Sundin nyo ang panalangin, sabihin nyo, mapagpalang ang masalangit sa pangalan ni Jesus. Pinakamamahal na Jesus, ako pinagpapasalamat na ako'y nakadalo sa iyong banal na gawain. Mahal na Jesus, napakinggan ko ang mensahe ng kaligtasan. Mahal na nagbabalik loob na ako sa iyo. Maglilingkod na ako sa iyo. Patawarin mo ako sa lahat-lahat ng aking makasalanan na gawa. Magmula na kayo magkaisip hanggang sa oras na ito. Iligtas mo po ako sa na aking mga mahal sa buhay. Tinatanggap kita ngayon, aking Panginoon, Diyos at Hari ng aking buhay. Iligtas mo po ako sa pangalan ni Jesus. Sulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa langit, 10 ng aking mga mahal sa buhay, sa pangalan ni Jesus. Amen. Opo, mapagpalang Diyos sa mga banal sa pangalan pinakamamahal na Jesus, sa panguna at pangkalahatang panalangin po ng aming beloved parents in the Lord, ng beloved Almeida family, beloved ministers, yung abang lingkod, mahal na Panginoon, para sa baguhan, patawarin mo siya sa kanyang kasalanan, iligtas mo siya, 10 na kanyang mamahal sa buhay, sulat mo ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay sa langit na maliwanag na mababasa. Pagpalain mo siya sa physical, material, financial, spiritual. Panghawakan mo siya ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Gawin mo siyang handa sa iyong pagbabalik na maglingkod na sa iyo, mahal na Panginoon. Sa pangunang dalangin namin, beloved parents in the Lord, ng abang lingkod, sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you sa ating baguhan. God bless you. At sa ating mga viewers, sa lahat po na nandyan sa inyong mga tahanan, from different countries, from different nations, receive now dear Jesus. Follow this prayer, beloved brethren, beloved viewers. Precious Heavenly Father, in the name of dear Jesus, thank you so much, Lord, for the gospel, the power of God unto salvation. Dear Jesus, I accept you now as my Lord God, Savior, Redeemer of my sins, Redeemer of my soul. Bless me, Lord God. Bless me, Lord God. Father, dear Jesus, make me worthy to praise and worship thy holy name. Dear Jesus, bless me, forgive all our sins, bless my loved ones, write my name in the book of life in heaven. Father, I pray in Jesus' name,
Amen. Yes, Lord, it is Jesus. Bless the beloved viewers, O Lord God. Forgive their sins. Father, it is Jesus. Write their name in the book of life in heaven. To the first, beloved Pastor Evangelist Willie Estrada Almeida, beloved Mama Del Stan Pastor Lina Comon Almeida. Bless the beloved viewers, O Lord God. Bless the beloved loved ones, O Lord God. And their loved ones, Father, pray in Jesus' name. Amen. Lahat na yun ng mga nandito, magkaisa po tayo manalangin sa atin ng mga pangangailangan, sa lahat, mga anak ng Diyos. Hallelujah. Tayo po'y magsisimuna. Yes, Lord, it is Jesus. Mahal na Panginoon, ay yung salita ay tunay. Ang salita mo ay totoo. Mahal na Panginoon, kami naniwala sa iyo na ang pag-ibig mo sa amin ay tunay. Ikaw ay Diyos na di nagbabago. Ano man ang aming kasalanan na gawa, patawarin mo kami. Hugasan mo kami na yung banal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Bawat kapatiran narito, manapay, mayroong mga pangangailangan, may mga karamdaman, nais magkaroon ng pagbabago ang buhay, malapay ng baguhin mo. Nais magkaroon ng pagpapala, pagpalain mo sila. Malapay lahat kami na narito. Biyayaan mo ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Pangawakan mo kami na maigpit, na kami po hindi na makabitaw, malapay noon. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, layan sa atin ang ating mga kamay sa ating ulo na isa, yung isang kamay, patong natin sa ating katawan, na may karamdaman. Lahat tayo, mga kapatid ko, mag-cast out. They shall lay on the sick, and the sick shall recover. Yes, Lord, it is Jesus. Blood of Jesus, blood of Jesus. By your stripes, Lord, we are healed, Father of Jesus. By your stripes, Lord, we are healed, Father of Jesus. Forgive our sins, Lord. Demons upon primitive sickness and diseases, I command you to cast out in the name of Jesus. Hallelujah, lahat ng klaseng sakit, karamdaman, malis ka sa mga anak ng Diyos, cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, fever, and flu, blindness, spirit of paralysis, cast out. Kahirapan sa buhay, cast out. Pagkabakla, pagkatomboy, cast out in Jesus' name. Bless us, O Lord God. Bless us, Father, in Jesus' name. Bless us, O Lord God. Hallelujah. You deserve the glory. It is Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan muna natin pinakamamahal na Jesus. Lahat tayo, mga kapatid ko, magkaisa na para sa ating Holy Supper. Mamaya natin, pagtalo natin mamaya. Habang maawi tayo para sa ating Holy Supper na, mga kapatid ko, surrender.